Sinuportahan ko siya sa lahat ng pangangailangan niya, inalagaan at nirespeto. Ibinigay ko pati mga luho niya, mapasaya lang siya, pero ang babaeng pinakamamahal ko ay binuntis lang ng kapatid ko. Itago na lang daw natin siya sa pangalang Ash at tawagin naman daw nating Luna ang babaeng kanyang nagugustuhan. Grade 4 pa lang daw sila, naging mag-best friend na sila ni Luna. Palagi silang magkasamang maglaro at sabay na rin pumasok sa eskwela. Sa sobrang tagal na nila magkasama, nagustuhan niya na talaga si Luna, pero takot siyang umamin dahil baka mawala ang pagkakaibigan nila. Hanggang sa nag-grade 12 na sila, sabay pa rin silang umuwi at habang naglalakad naman ay may sinabi sa kanya si Luna na, Ash, may sasabihin ako sa'yo. Huwag ka sanang magagalit sa sasabihin ko, at narinig naman ni Ash na sinabi mismo ni Luna na, Ash, gusto talaga kita, matagal na. Natulala na sandali si Ash pero nakasagot agad siya kay Luna na gusto na rin kita matagal na, hindi ko lang magawang amini. Wala na nangyaring ligawan, basta na lang naging sila simula noon, mas lalo niya pang inalagaan si Luna. Ibinibigay niya kay Luna ang sapat na oras, sobra-sobrang pagmamahal at pag-aalaga. Hanggang sa umabot na sa punto na pati mga luho ni Luna ay ibinibigay na ni Ash sa kanya, mapasaya niya lang si Luna. Hanggang sa isang araw na bigla na lang dumating sa bahay nila ang kapatid ni Ash na tawagin na lang daw nating Leo. Ipinakilala ni Ash si Luna kay Leo at paglipas ng ilang buwan ay nakapagtrabaho na si Ash kaya kumuha siya ng apartment para kay Luna. Si Ash ang nagbabayad ng apartment, nagbabayad ng kuryente, pati na rin pagkain ni Luna, kasama na dito ang respeto at pag-aalaga sa kanya. Sa katunayan ay wala pa talaga nangyayari sa kanilang dalawa dahil ang gusto sana ni Ash ay may mangyari pagkatapos na ng kasal nila. Kahit minsan ay hindi niya sinubukang bastusin si Luna dahil higit sa lahat ibinuhos niya ang kanyang pagmamahal pati pera. At noong nag-birthday din si Luna, nagbigay pa siya ng 10,000 para may panghanda siya at gumala pa silang magkakaibigan. Ito rin ang dahilan kung bakit napilitan si Ash na tumigil sa pag-aaral ng college para buhayin si Luna at ituloy naman ni Luna ang kanyang pag-aaral. Hindi na rin kasi kaya ng mga magulang ni Luna na paaralin pa si Luna. Halos 2 taon na sila magka-live-in bago niya pa naisipang mga ibang bansa. Kaya nag-abroad si Ash para masuportahan niya ang lahat ng pangangailangan ni Luna sa pag-aaral. Halos gabi-gabi naman silang magka-video call dahil magkalayo sila sa isa't isa. Mahigit 1 taon na si Ash sa ibang bansa nang maisipan niyang umuwi ng Pilipinas para sorpresahin sana si Luna. Balak niya na sana mag-propose kay Luna kaya nagpa-set up siya ng swimming sa beach sa kanyang pamilya para naka-ready na lahat doon. Mas naunang dumating doon ang kani-kanilang pamilya, kasama na rin si Luna at ang kanyang kuya Leo. At noong alam nila na parating na si Ash, sinabihan nila si Luna na tumalikod dahil kailangan nilang magpa-picture. Pagharap naman ni Luna, nandun na si Ash at nakaluhod sa kanyang harapan at sinabi na maraming salamat sa iyo Luna dahil hindi mo ko iniwan sa hirap at ginhawa. At ngayong pagkakataon na to, tatanungin kita Luna, will you marry me? Pero ang sagot ni Luna ay sorry, hindi kita kayang pakasalan. Kaya naiyak na lang si Ash dahil ang babaeng pinakamamahal niya, iningatan at sobrang inilagaan at sobrang nirespeto ay nabuntis lang ng kapatid niya. At may maiksing message dito si Ash para kay Luna kaya babasahin ko na lang para hindi na kayo malito. Sobra ako na-depress dahil ang babaeng pinakamamahal ko ay nabuntis lang ng kapatid ko. Luna, mahal na mahal kita. Sana ay maging masaya ka kapiling ang kapatid ko. Sana maging masaya ka sa araw ng kasal mo. Huwag mo na ako masyadong alalahanin dahil ipinagpatuloy ko na ang pag-aaral ko dito sa ibang bansa. Medyo maganda na rin ang buhay ko. Wala pa ako nagiging girlfriend dahil nakafocus ako sa trabaho at pag-aaral ko para siguradong magiging maganda rin ang buhay ng future pamilya ko. Mahal na mahal kita Luna, mahal na mahal ko rin si Kuya Leo, pati na rin ang pamangking ko. Kaya hanggang dito na lang Ate Charis!